Si Kus ay isang otaku loser na may mukha na mas pangit kaysa sa isang troll, namumuhay sa isang miserableng buhay, hanggang sa ang pinakasikat na babae ay lihim na nagsimulang magkagusto sa kanya at gusto siyang basagin. Pumasok siya sa paaralan isang umaga at habang naglalakad siya papunta sa kanyang klase lahat kasama ang mga babae ay nasa sabik na maaari silang maging side character sa parehong anime kasama ang pinakamainit na babae sa kasaysayan ng anime. Sa kanyang daan isang freaking idiot na masyadong nagtitiwala sa kanyang gwapo na anyo ang lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na nagbibigay ang kanyang aura. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ando na gustong makipag-usap sa kanya dahil maraming sinabi ang kanyang kapatid tungkol sa kanya. Pagkatapos ay inanyayahan niya itong kumain ng tanghalian kasama niya mamaya ngunit binibigyan siya ni Alia ng hindi na bumaba ang kanyang aura sa 5,000. Gayunpaman decomports kanyang sarili at humingi ng kanyang numero sa halip ngunit siya ay tumanggi sinabi na kahit na siya lamang ang natitira sa kanya sa planeta hindi pa rin siya makipag-date sa kanya basagin ang kanyang ego. Gaya ng sinabi nito sa kanya na bawal ang kwintas na suot niya sa paaralan ay ganap na sinisira siya at umalis at nagulat ang lahat na tinanggihan na lang niya ang pinakasikat na lalaki sa paaralan. Pagdating sa klase nakita niya si Kus na natutulog sa kanyang mesa at tinawag siya ngunit nang hindi ito sumagot dahil mahimbing ang tulog nito naasar siya at agresibong ginaisang siya na inakusahan siyang napuyat sa panunood ng late night anime recap sa isang ender na naman. Pumayag siya at tinawag niya siyang tulala tulad mo na magsasakripisyo ng kanyang pag-aaral para sa mga recap ng anime na puno ng plot. Sinabi sa kanya ni Kus na ang isang ender ay naglabas ng bagong recap pagsapit ng 1 AM kaya kinailangan niyang manatiling gising para manood dahil sa kung gaano kahusay na inihaw ng tagapagsalaysay ang MC at pagkatapos gumugol pa siya ng 2 oras sa pagtalakay sa recap kasama ang kanyang kaibigang otako. Nang marinig ito tinawag siya ni Alia na baliw ngunit tumugon si Kus na gusto niya ang ganitong uri ng kabaliwan na nag-udyok sa kanya na tawagin siyang tanga. Pagkatapos ay nag-iisip siya ng ilang kalokohan sa wika ni Putin na kapag tinanong ni Kus kung ano iyon sinabi niya sa kanya na wala itong espesyal. Kasunod nito napagtanto ni Kus na hindi niya dinala ang kanyang chemistry workbook para sa susunod na klase kaya hiniling niyang ibahagi kay Alia at sa sandaling magsimula ang klase nagsimula siyang matulog. Bigla siyang sinundot ni Alia na naging sanhi ng reaksyon mula sa kanya na umaakit sa atensyon ng lahat at sa kasamaang palad para sa kanya nangyayari ito kapag nagtanong ang guro. Tinatawag siya ng guro para sumagot ngunit hindi alam ni bro kung ano ang tanong dahil natutulog ang kanyang pipi. Samantala habang lumilingon siya sa paligid na parang nalilitong tulala nagpa siya si Alia na sumagip sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng sagot sa tanong. Agad niya itong sinabi para lamang matuklasan na mali pala ang sagot. Pagkatapos ay tumayo si Alia upang sabihin ang tama na ikinagulat niya. Tinanong niya ito kung bakit mali ang sinabi nito sa kanya ngunit tumanggi ito at sinabing ipinapakita lang niya sa kanya ang tanong. Naasar si Kus at gustong umihi sa kanyang mukha ngunit bigla niya itong tinawag na cute sa Russia na ikinagulat niya. Nagkunwari siyang hindi naiintindihan at tinanong kung ano ang sinabi niya at sumagot siya na tinatawag lang siyang tanga. Gayunpaman nagtataka si Kus kung ano ang nangyayari dahil palagi siyang kinukulit ni Alia sa wikang Ruso na iniisip na hindi niya naiintindihan ang wika. Samantala si Kuzev ay may kaibigang Ruso noong bata pa siya na nagturo sa kanya kung paano magsalita ng Ruso upang maunawaan niya ito kapag nagsasalita ito. Hindi nagtagal ay inilabas niya ang kanyang telepono at natuwa nang makita ang isang babaeng karakter na gusto niya. Kinuha ni Alia ang phone mula sa kanya. Upang makita kung ano ang tinitingnan niya at nang makita ang karakter sa kanyang pilak na buhok nagseselos siya at ibinalik ang telepono sa kanya. Gayunpaman lumipat siya sa wikang Ruso at tinawag siyang manloloko dahil sa hindi niya pagkilala na mayroon din siyang pilak na buhok na ikinagulat ni Kus na malinaw na narinig ang sinabi niya ngunit nagkunwari siyang hindi. Mamaya sa tanghalian si Kus ay nakikipag-usap sa kanyang 2 kapwa tanga na walang mga inirerekomendang katangian ng card ng mukha para aibag ang sinumang babae kahit na sa mundo ng hentai. Nakita nila si Alia at 2 pang kaibigan at nagsimulang mag-usap tungkol sa kanila. Masama ang pakiramdam ng pinakamapangit sa kanila na kaibigan ni Kus ang pinakamainit na babae sa paaralan habang siya ay nagpupumilit na magkaroon ng pagkakataon sa pinakapangit na babae. Gayunpaman sinabi niya kay Kus kung kukunan niya ang kanyang shot ay pupuntahan niya si Yuki ngunit sinabi sa kanya ng dude sa tabi niya na talagang mamimiss siya dahil wala siyang race. Pagkalipas ng ilang minuto napansin ni Yuki si Kus at lumapit sa kanyang mesa upang hilingin na maupo sa kanya kasama si Alia.
Nakipag-usap si Yuki kay Kus, medyo nagseselo si Alia kaya tinanong niya kung magkaibigan sila at sinagot ni Yuki na magkakilala na sila mula noong bata pa sila na ikinagulat niya. Tinanong ni Kus si Yuki kung kaibigan niya si Alia at sinagot niya iyon hindi pa ngunit gusto niyang maging. Nang marinig ito sinabi ni Alia na hindi magiging masaya para sa kanya ang pakikipagkaibigan sa kanya. Gayunpaman pinipilit ni Yuki na maging kaibigan niya. Samantala nakalimutan na nilang nasa mesa din ang dalawa pang bro kaya tumayo na sila para umalis dahil hindi nila matiis ang pagiging pinakapangit na nilalang sa mesa. Matapos alisin ang dalawang tinapay na mukha ng tae lumapit si Yuki kay Kus at hiningi ang kanyang tugon sa alok nito sa kanya na sumali sa student council. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Kus na hindi siya interesado. Nagpumilit si Yuki sa pagsasabing kaya niya dahil minsan siyang naging vice-presidente noong nasa middle school sila. Pagkaraan ng ilang sandali pagkatapos na humiwalay si Yuki sa kanila sinabi ni Alia kay Kus na nagulat siya na sila ni Yuki dahil hindi niya inaasahan na sinumang babae ang gugustuhing maging kaibigan ng isang taong may mukha na maaaring gawing bato si Medusa. Tinanong niya ito kung ano ang sasabihin niya tungkol sa kanyang sarili na kaibigan din niya noon na hindi makapagsalita at pagkatapos ay umalis siya. Kinabukasan nagising si Kus mula sa isang panaginip tungkol sa kanyang kaibigan noong bata pa na nagturo sa kanya ng Russian ngunit nakalulungkot hindi na maproseso ng kanyang mababang memorya ang kanyang pangalan. Maaga siyang nakarating sa paaralan ng umagang iyon at inayos niya ang silid-aralan bago dumating ang iba. Ipinagmamalaki niya ang paggawa ng isang bagay na kapansin-pansin sa ligaw at hindi nagtagal ay dumating si Alia. Habang nag-uusap sila napansin niya ang isang basang mantsa sa kanyang medyas at nagtataka kung ito ay jizz o kung ano ngunit tumugon siya na hindi siya tulad nito na nagsusuot ng kanyang uniforme na parang natalo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang isang hanggal na lalaki sa isang truck ay nagwisik ng tubig sa kanyang katawan habang papunta siya sa paaralan. Gayunpaman idinagdag niya na hindi ito gaanong problema dahil mayroon siyang dagdag na pares ng medyas. Binago niya ang paksa at tinanong siya kung siya ba ay nasa student council noong siya ay nasa middle school at sinabi niya sa kanya na oo kaya sinabi niya sa kanya na tanggapin ang alok na sumali sa student council ngunit inulit niya na hindi siya nababaliw. Hindi na siya nagpumilit bagkos ay tinanggal niya ang mga medyas na may bahid na agad namang ikinahiya ni Kus nang makita ang mapang akit nitong mga hita. Napansin niya ito at para lalong hindi siya komportable hiniling niya sa kanya na tulungan siyang kunin ang sobrang media sa locker niya. Pagkatapos niyang gawin iyon bigla niyang hiniling na isuot niya ito para sa kanya na ikinagulat niya. Sa una ay tumanggi siya ngunit bumulong ito sa wikang Ruso dahil gusto niyang hawakan siya nito sa mga kakaibang paraan na kakagulat sa kanya dahil hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nararamdaman niya ang kanyang sagwan at nagliliyab sa ibabaw niya na parang kilabot. Tinanong niya kung ano ang sinabi niya at nagsisinungaling siya na tinawag niya itong duwag. Kasunod nito bigla niyang hinawakan ang binti nito at sinubukang isuot ang medyas para sa kanya na ikinahihiya niya. Sinimulan niya itong isuot dahilan para mamilipit siya na parang malapit na siyang mag-climax. Napagkamalan niyang hinawakan ang kanyang plot region dahilan para tumugon siya ng isang sipa sa kanyang tanggang mukha na nagpatomba sa kanya. Agad siyang umalis at sa pagbabalik sa klase nakipag-chat si Kus sa kanyang kapatid sinabi sa kanya na hindi niya napagtanto na mahal niya ang mga hita. Samantala si Elliot ay nakakaramdam ng kakilakilabot at naglalambing na parang karaniwang babae sa kanyang regla kaya sinundan siya ni Kus para humingi ng paumanhin para sa mas maaga ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya galit. Pagkatapos ay sinabihan niya siya ng paumanhin para sa pagdaragdag sa kanyang kakilakilabot na mukha at tumugon siya na siya ay maayos. Gayunpaman nag-aalala pa rin siya tungkol sa kanya at sinusubukang pangalagaan siya. Sinabi sa kanya ng tulala na dapat niyang pasalamatan siya sa pagbibigay sa kanya ng eksklusibong pagsilip sa kanyang glory hole at nang marinig ito muli niyang sinubsob ang mukha nito sa lupa. Nagsimula siyang tumakbo sa kahihiyan at sinundan siya ni Kus. Hindi nagtagal ay naabutan niya ito at humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng isang delatang inumin habang nakaluhod. Nang sumunod na linggo bumaba si Kus sa student council sa imbakan at pagdating nakilala niya si Yuki. Habang nagsisimulang magbiro ang dalawa nakita sila ni Yuki at sarkastikong nagkomento kung gaano sila nagkakasundo. Sumagot si Kus na hindi na ito bago at agad siyang humingi ng tawad sa pagiging walang kwentang third wheel ng kanilang relasyon. Ang mga batang babae ay nangangailangan ng tulong sa pag-aayos ng storage kaya nagsimula si Kus sa pamamagitan ng pagbaba ng ilang mga board game na nag-udyok kay Yuki na ipagmalaki ang kanyang huling tagumpay.
Kinawian ni Alia ang malandi na mag-asawa na bumalik sa trabaho pagkatapos ay lumipat sa Russian tahimik na nagnanais na makakuha din siya ng pansin. Nanginginig si Kuz sa sinabi ni Alia na hindi niya napapansin ang kanyang layunin habang siya ay banayad na nagsusumamo para sa kanyang kumpanya. Pagkatapos tumungo sila sa opisina ng Student Council kung saan ipinakilala ng presidente si Kenzaki ang kanyang sarili na binanggit na marami siyang narinig tungkol kay Kuz. Pinalaki siya ni Kuz and upon seeing his aura he concludes na hindi nakakapagtakang siya ang presidente. Agad siyang naghanda para umalis ngunit pinilit ni Kenzaki na i-treat siya sa hapunan upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa pagtulong sa mga batang babae. Sa una ay nag-alinlangan si Kuz ngunit hinimok siya ni Yuki na samantalahin ang pagkakataong ito dahil uuwi lang siya para kainin ang trash na tinatawag niyang pagkain. Na-curious si Kenzaki tungkol sa kaalaman ni Yuki sa buhay tahanan ni Kuz ngunit ipinaliwanag lang niya na matagal na sila. Ipinaabot ni Kenzaki ang imbitasyon sa hapunan sa mga babae at pumayag sila. Sa hapunan pinuri ni Kenzaki ang grupo sa kanilang kahusayan na nag-udyok kay Yuki na bigyan ng kredito si Kuz para sa kanilang mabilis na pag-unlad. Pagkatapos ay tinanong ni Kenzaki si Kuz kung gusto niyang sumali sa Student Council ngunit tumanggi si Kuz nang hindi nag-iisip sinabing mas gusto niyang maglaro ng Fortnite kaysa sa Student Council. Sinusubukan ni Kenzaki na hikayatin si Kuz sa pamamagitan ng pagbanggit na ang pagsali sa Student Council ay makabuluhang magpapalakas sa kanyang rekomendasyon ngunit mas interesado si Kuz sa ibang uri ng rekomendasyon isang hardcore core na maaari niyang IGs ngayong gabi. Sumama si Yuki sa pangungulit na nag-udyok kay Kuz na tanungin kung bakit kailangan pa niya ito gayong halos garantisadong mananalo siya. Inihayag ni Kenzaki na hindi naman totoo lalo na't si Alia ay nagbabalak din na tumakbo. Nagulat ito kay Kuz at tiningnan niya si Alia kung iba ang sasabihin nito ngunit kinumpirma ni Alia na totoo ito. Pagkatapos ng hapunan iminungkahi ni Kenzaki na ihatid ni Kuz si Alia pauwi habang ini-escort niya si Yuki kaya naghiwalay sila. Si Alia ay hindi pangkaraniwang malayo sa Kuz at nang makarating sila sa kanyang hintuan umalis siya nang wala ang kanyang karaniwang magiliw na pananalita sa Russian. Pag-uwi ni Kuz naramdaman niya kaagad na may ibang tao. Sa loob nakita niya si Yuki na casual na nagpapahinga sa sopa. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya roon ngunit hindi siya pinapansin nito abala sa kanyang paboritong manga umaasang may mga hindi na censor na mga eksena tulad ng gusto ninyong mapunta sa channel na ito. Tinatawag siya ni Kuz sa pagpapanggap na sila ay mga kaibigan noong bata pa sila sa paaralan kung saan sila ay magkapatid ngunit sinabi ni Yuki na ang pagiging magkapatid ay hindi pinababayaan ang katotohanan na sila ay mga kaibigan noong bata pa sila. Kinabukasan nagising si Kuz at nakita niya si Yuki sa isang kongrual na posisyon sa ibabaw niya handang sumakay sa kanya na parang kabayong lalaki ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya interesado dahil ang mga batas dito ay medyo iba sa mga batas sa Alabama. Kasunod nito sabay silang tumungo sa mall at pumunta si Yuki sa luxury section kung saan sinimulan niyang tingnan ang mga damit na may mas mataas na presyo kaysa sa perang nahawakan ni Kuz sa kanyang buhay bilang isang brokay. Habang namimili sila binanggit ni Kuz kay Yuki na nakakakita siya ng pilak na figure sa gilid ng kanyang paningin at tinanong siya kung napansin din niya ito ngunit sinabi sa kanya ni Yuki na napansin na niya bago pa man mapansin ng mabagal niyang utak na may nakasilip sa kanila. Iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito ngunit hindi nagbigay ng 2 sentimo si Alia tungkol dito at dumiretso siya upang harapin si Alia tungkol sa kung bakit siya ay isang impyerno ng isang parang nagbabantay. Sinusubukang kumilos ng walang pag-aalinlangan sinabi ni Alia na ngayon lang niya sila napansin ngunit alam ng lahat na siya ay nagtatakip lamang. Inanyayahan ni Yuki si Alia na sumama sa kanila sa tanghalian ngunit sinubukan siyang pigilan ni Kuz. Gayunpaman lalo lang nitong na-curious si Alia nagtataka kung bakit ayaw nitong sumama sa kanya. Samantala binalaan ni Yuki si Alia tungkol sa maanghang na pagkain na kanilang pinupuntahan na nagmumungkahi na maaaring hindi niya ito mahawakan ng maayos ngunit ang matigas ang ulo na kambing ay nagpumilit na sumama sa kanila. Pagdating nila sa restaurant nagulat si Alia nang makita niyang parang si Lucifer ang tindahan at nagtataka siya kung bakit parang impyerno ang isang restaurant. Malapit na silang pumasok sa loob at habang tinitingnan nila ang menu idinetalye ni Yuki ang maalab na karanasang ipinangako ng bawat ulam na nag-udyok kay Kuz na mag-order ng pinakamainam na opsyon para kay Alia kaya hindi siya pupunta sa Nirvana sa isang ulam. Nagpa siya ang mga batang babae na sumama sa kanyang pinili at habang hinihintay nila ang kanilang pagkain binanggit ni Alia ang tomboyish na hitsura ni Yuki na humantong sa casual na binanggit ni Yuki na kasama niya si Kuz ng umagang iyon.
Nagulat ito kay Kus dahilan para mailuwa niya ang kanyang inumin. Nagulat si Alia at tumingin kay Kus para marinig ang sasabihin niya tungkol dito. Sinabi sa kanya ni Kus na hindi ito ang iniisip niya at nagpatuloy sa pagbibigay ng malilim na paliwanag na inosenteng natagpuan niya lamang siya sa ibabaw niya sa kanyang kama. Sa wakas dumating na ang kanilang order at nang makita ang pagkain natakot siya para sa kanyang buhay ngunit mabilis niyang napanatili ang kanyang aura upang hindi siya magmukhang asshole. Kinuha niya ang chopsticks at inilagay ang unang bahagi sa kanyang bibig na agad namang nag-short circuit sa kanyang utak. Tinatanong siya ni Kus kung ayos lang siya pero ayos lang daw siya. Nagsisimula siyang umiyak humihingi ng tulong sa wikang Ruso ngunit sa tuwing sinusubukan ni Kus na tumulong tinatanggihan ng tulala ang kanyang tulong. Biglang nagpa siya si Yuki na maging malikot at nag-alok sa kanya ng mas maraming pampalasa upang idagdag sa kanyang pagkain dahil si Alia ay isang tulala na gagawin ang lahat upang isipin ng mga tao na siya ay nilalamig bilang impyerno samantalang siya ay luto bilang impyerno. Napagtanto ni Kus na kusa itong ginagawa ni Yuki at sinubukan niyang pigilan si Alia sa pagdaragdag ng pampalasa ngunit matigas pa rin niyang idinagdag ito sa kanyang pagkain at nang kumagat siya sinisigawan niya ang kanyang mama. Nang maglaon sa labas binanggit ni Kus na umalis si Yuki para bumili na iwan silang dalawa at dahil sila lang tinanong niya ito kung gusto niyang dilaan ang kanyang cream na sinang-ayunan niya ng walang anumang pag-aalinlangan dahil noon pa man ay gusto na niya. Alam kung gaano ito kasarap. She take the ice cream to cool off and just as she calmed down biglang nagtanong si Kus kung bakit gusto niya maging student council president. Sumagot si Alia na hindi niya kailangan ng dahilan para maghangad ng mas mataas at tinanong ni Kus kung mayroon siyang running mate. Sinabi ni Alia na hindi niya kailangan ng isa at malamang na magtanong sa isang random na estranghero dahil lamang sa mga patakaran ngunit kapag lumipat siya sa Russian lihim niyang hinihiling na tumakbo si Kus kasama niya. Ipinaalala nito kay Kus ang isang pagkakataon na nakita niya ang isang batang babae na umiyak sa pagkatalo sa isang halala na nagparamdam sa kanya ng simpatiya. Tinanong ni Alia kung mayroon siyang anumang plano pagkatapos at sumagot si Kus na wala siya at hindi na babalik si Yuki ng ilang sandali. Hiniling ni Alia na sundan siya habang siya ay namimili. Tinukoy ni Kus na maaaring magpahiwatig ito ng malapit na relasyon sa pagitan nila ngunit nang mapagtanto niyang walang kaibigan si Alia dahil sa kanyang masamang ugali nagpa siya siyang samahan siya dahil sa awa. Tumungo sila sa tindahan at nagtataka si Alia kung bakit biglang naging mabait si Kus sa kanya. Nagsisimula siyang magalit kapag iniisip niya na dahil inaasahan niyang matatalo siya sa pagkapangulo. Frustrated tumungo siya sa mga nagbabagong stall nagbabalak na tanggayan siya mula sa tubig gamit ang kanyang fashion sense. Gayunpaman bago siya magsimulang magpalit ikinatuwiran niya na ang isang otako ay may ligaw na imahinasyon kaya't sinabi niya sa kanya na lumayo upang maiwasang marinig ang kanyang pagsusuot ng kanyang damit na para bang iyon ay dapat na maging kakaiba sa kanya. Gamaan ang pakiramdam nagsimula siyang magbago na nag-iisip na bigyan ang mga manunood ng recap na ito ng ilang eksklusibong content ngunit paumanhin na censor namin ito. Sa lalong madaling panahon siya ay nagbago sa isang cute na damit upang ipakita sa kanya ngunit pagkatapos ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang kanyang gagawin kung siya ay walang reaksyon at nagpa siya siyang kumagat sa kanyang maliit na karne kung gagawin niya. Nang buksan niya ang kurtina totoong sinabi sa kanya ni Kus na maganda siya at nag-effort pa siya sa papuri nito na ikinahihiya niya dahil hindi niya ito inaasahan. Mabilis niyang isinara ang kurtina nakaramdam ng labis na pagkagulat habang si Kus ay nahihiya din hindi sigurado kung ang mga crappy na linya ni Riz na natutunan niya bilang isang Discord mod ay talagang gumagana o hindi. Iniisip ni Alia kung nakasanayan na niyang magbigay ng mga papuri dahil kay Yuki kaya nagpa siya siyang subukan ng isang boyish na damit tulad ng kay Yuki. Muli siyang hinarap ni Kus sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kamukha niya si Libby Dunn at gustong-gusto niyang maging baby grunk niya. Kasunod nito sinubukan ni Alia ang ilang mga damit sa bawat oras na umaasa ng higit pang mga papuri mula kay Kus na nauubos na ang lahat ng linya ni Riz sa kanyang pipi na bungo. Sa pagkakataong ito pumili siya ng isang bagay na medyo risky Kus na may kaunting balat. Gayunpaman nang buksan niya ang kurtina nakita niya si Yuki na nakatayo doon at binibigyan siya ni Kus ng isang blankong titig. Dahil sa kahihiyan isinara niya ang mga kurtina at lumipat sa wikang Ruso nagnanais na mawala siya. Nagtataka si Yuki kung ano ang sinabi niya at hiniling kay Kus na isalin ito para sa kanya. Sa ibang pagkakataon sa tren nag-zone out si Alia na mukhang zombified na kambing ngunit natigilan siya nang magpaalam sina Kus at Yuki.
Pagkaalis nila nababaliw na siya tungkol sa manipis na palda na suot niya kanina ngunit pagkatapos biglang naisip niya na lumabas ang dalawa sa iisang istasyon. Pagkatapos umuwi si Alia kung saan binati siya ng kanyang kapatid na si Maria. Nang mapansin ang hindi pangkaraniwang malungkot na mood ni Alia tinanong ni Maria kung ano ang mali at binanggit ni Alia ang tungkol kay Kus at sa inaakalang kaibigan niyang kababata na nagpasaya kay Maria na nagsisimula ng magkagusto si Alia sa isang tao na hindi tulad ng dati nang ang kanyang puso ay nababalot ng vibranium. Sinubukan ni Alia na alisin ito ngunit direktang nagtanong si Maria kung gusto niya si Kus. Gayunpaman lumihis si Alia iginiit na magkaibigan lang sila. Tinanong ito ni Maria na itinuturo na si Kus ay isang walang malasakit na slacker na karaniwang hindi gusto ni Alia. Ikinwento ni Alia kung paano nagsimula ang lahat 6 na taon na ang nakalilipas sa Russia sa isang proyekto sa klase kung saan ang nanalong grupo ay tatanggap ng premyo. Nasa sabik na mag-ambag pumunta si Alia sa bayan upang makapanayam ng isang tao para sa kanilang pag-aaral sa paksa. Gayunpaman sa pagbabalik sa paaralan napagtanto niya na ang kanyang grupo ay hindi nakikialam sa ginagawa niya. Sinubukan ni Alia na hikayatin silang manalo ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay natugunan ng kawalang interes dahil ang kanyang grupo ay puno ng isang grupo ng mga talunan na gustong-gustong matalo. Sumulat pa siya ng isang malawak na ulat para sa proyekto ngunit hindi iyon binibili ng kanyang mga kagrupo kaya ibinasura nila ang kanyang pagsisikap at sinabihan siyang pumunta at yakapin ang isang electric pole. Isang hindi pagkakasundo ang nangyari na iniwan si Alia na tapusin ang proyekto ng mag-isa. Nang ang isa pang grupo sa kalaunan ay nanalo ng premyo siya ay labis na nadismaya sa pagkatalo. Sa kanyang pag-uwi natagpuan ni Alia ang kanyang sarili na bigo na pagtantong hindi niya inaasahan na ibabahagi ng iba ang kanyang antas ng paggawa at determinasyon kaya nagpasya siyang gumawa ng mga bagay ng mag-isa mula sa araw na iyon. Makalipas ang ilang taon lumipat siya sa isang prestihiyosong paaralang Hapon kung saan nakilala niya si Kus ang tila walang motibong lalaki na tila pagod na sa paghinga at nangangailangan ng pahinga. Pagkatapos makipagpalitan ng mga pagpapakilala mabilis na napansin ni Alia na si Kus ay isang top-tier sleeper na nag-isip na ang dahilan ng kanyang pag-iral ay upang ipikit ang kanyang mga mata sa loob ng 10 oras sa isang araw. Gayunpaman hindi ito ikinagulat ni Alia dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong walang motibo sa buhay at walang anumang bagay sa kanya. Nang malapit na ang pagdiriwang ng paaralan ang bawat isa ay naatasan ng iba't ibang gawain ngunit si Alia ang nagpasya na pasanin ang gawaing mag-isa. Hinimok siya ng ilang kaklase na magpalamig ipinaalala sa kanya na ito ay pista sa paaralan lamang ngunit sinabi ni Alia sa kanila na hindi siya kumukuha ng payo mula sa mga natalo na determinadong ibigay sa kanya ang lahat. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtusok ng kanyang mga daliri tumanggi siyang huminto hanggang sa matapos ang trabaho. Pagkaraan ng pasok sa araw na iyon hindi inaasahang nagpakita si Kus alam niyang masyadong ipinipilit ni Alia ang sarili. Pinayuhan niya itong umuwi tiniyak sa kanya na ang lahat ay magpupersige sa susunod na araw ngunit matigas na tumanggi si Alia na umalis. Iyon ay nang iharap sa kanya ni Kus ang isang slip ng pahintulot mula sa Handicrafts Club na nagpapahintulot sa kanila na manatili sa gabi at tulungan siya sa trabaho. Natigilan si Alia nagtataka kung paano niya ito naayos kaya ipinaliwanag ni Kus ang kanyang diskarte at itinuro na hindi niya kailangang gawin ang lahat ng mag-isa. Nairita lang ito kay Kus na hindi maintindihan kung bakit naisip niyang seryosohin ang festival. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang hindi nararapat na talumpati tungkol sa hindi pagkompromiso sa kalidad at iginiit na walang masama sa pagsusumikap lalo na tila walang ibang nagmamalasakit sa kanya. Pinaalalahanan ni Kus si Alia na ang buong punto ng mga atraksyon sa festival ay ang magtulungan na nagmumungkahi na mas gusto niyang e-blackmail ang iba sa paglalagay ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap. Gayunpaman nang maramdamang kukuha na siya ng isa pang personality lecture mabilis siyang humingi ng tawad at kinilala ang lahat ng hirap na ginawa nito. Sa wakas kumalma si Alia at pumayag na umuwi ngunit hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang nangyayari sa lalaking iyon. Kinabukasan pinalakas ng mga lalaki ang kanilang laro na ikinagulat ni Alia at hindi lamang nila nagawa ang lahat ngunit lahat kabilang si Alia ay nasiyahan sa proseso. Nang sa wakas ay nagsimula na ang school festival naging maayos ang lahat. Nang maglaon sa after party natagpuan ni Alia si Kus na nakaupong mag-isa at nagpas siyang sumama sa kanya.
Tinanong niya siya kung hindi ba siya sumasayaw dahil mayroon siyang dalawang kaliwang paa at sinabihan siya nito na huwag siyang pangahas dahil ang kanyang mga binti ay maaaring gumawa ng mga bagay na hindi maiisip kabilang ang mga uri ng mga bagay na aalisin mo mula sa kasaysayan ng iyong browser pagkatapos manood. Gayunpaman tumanggi siyang sumayaw dahil ang lahat ng kanyang mga admirer ay isang grupo ng mga pangit na dudes. Mapaglarong tinawag ni Kuz ang kanyang tugon na tipikal ng prinsesa ng yelo ngunit tila hindi cool si Alia dito at ipinaliwanag niya na ang bahagi ng prinsesa ay nagmumungkahi na siya ay isang layaw kulay pilak na snob. Idinagdag niya na kahit na siya ay ipinanganak na may above average na hitsura at talento siya ay palaging nagsumikap at hindi nais na ang kanyang mga pagsisikap ay natatabunan ng pabor sa kanyang kapanganakan. Nakuha ito ni Kuz at nangakong hindi niya gagamitin ang palayaw na ikinagulat niya. Pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa kanya na makita ang kahalagahan ng pagtangkilik sa pagdiriwang kasama ang lahat kahit na siya ay naging torpe at humingi ng paumanhin sa nakakainip na talumpati na ibinigay niya kanina. Sinabi sa kanya ni Kuz na hindi ito malaking bagay dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nakinig siya sa mga talumpati na mas mahusay kaysa sa mga gamot na pampakalma ngunit pinilit ni Alia na bayaran siya sa mas nasasalat na paraan at sinabihan siyang pangalanan ang anumang nais niya kahit sa isang lasa ng cookie niya. Si Alia ay tumatagal ng ilang sandali upang isaalang-alang at pagkatapos ay tinanong niya kung mayroon siyang tunay na palayaw. Kapag sinabi nito sa kanya na si Alia iyon tinanong niya kung maaari niya itong tawaging ganoon. Palaruan niyang itinanong kung ano ang mayroon para sa kanya at pabiro niyang sinagot na kikita siya ng mga karapatan sa pagyayabang para sa pagiging first name basis sa class idol at pinasalamatan niya ito para sa pribilehiyo. Sa sandaling iyon lumitaw ang ilang mga desperado na tulala na humihingi ng sayaw kay Alia. Ang mga lalaki ay nagsimulang magsimping tulad ng mga sisis nagtatalo kung sino ang dapat makakuha ng unang sayaw. Dahil sa labis na pagkabigla si Alia ay naging hindi komportable at naramdaman ang kanyang pagkabalisa pumasok si Kuz hinawakan ang kanyang kamay at ipinahayag sa grupo na siya ay nakuha na. Bumibilis ang tibok ng puso ni Alia habang gulat na nakatingin kay Kuz. Pagkatapos ay hinahamon niya ito na makita kung gaano siya kabilis matuto ng sayaw at sabik niyang tinanggap ang kanyang alok. Mula sa puntong iyon bumalik si Kuz sa kanyang nakagawiyang tahimik na sarili na nag-udyok kay Alia na walang awang asarin siya ngunit sa kaibuturan siya ay naiinis na. Bumalik sa kasalukuyan pinupuri ni Maria ang kanilang kaibig-ibig na kwento ngunit iginiit ni Alia na hindi ito kung ano ang tila dahil malamang na siya ay na-friendzoned o kung ano. Gayunpaman si Maria na kinikilala ang isang klasikong sitwasyon ng magkakaibigan ay hindi kumbinsido lalo na dahil mayroon siyang sariling karanasan sa isang misteryosong manliligaw mula sa kanyang lokat. At tubiling inamin ni Alia na dumadating si Alia kapag mahalaga ito habang si Maria ay nagsimulang bumubulusok tungkol sa kanyang minamahal na suwiko na labis na ikinainis ni Alia. Kinabukasan pumasok si Kuz sa student council para i-cover si Yuki. Si Maria na nasa sabik na makilala siya ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang nakatatandang kapatid na babae ni Alia at ang sekretarya ng konseho. Magalang na nag-aalok si Alia na tulungan siya sa anumang gawain ngunit mapaglarong sinabi sa kanya ni Maria na huwag maging masyadong formal dahil kaibigan siya ni Alia. Hinawakan niya ang mga kamay nito mainit na ipinapahayag ang kanyang kasiyahang makilala siya ngunit may kakaibang pamilyar sa pakikipag-ugnayan. Nang tanungin niya ang kanyang unang pangalan at sinabi niya sa kanya si Maria ay may isang sandali ng pagsasakatuparan. Pagkatapos mag-alinlangan humingi siya ng paumanhin para sa panandaliang paghinto at nagpatuloy sinabing masaya akong makilala ang kaibigan ni Kuzo. Lumipat sa Russian sinabi niya sa kanya na dapat na silang umalis ngunit tinanong ni Kuz kung ano ang ibig sabihin nito kahit na alam niya. Mamaya lumabas sila para mamili ng mga gamit sa opisina. Si Maria ay naabala ng isang cute na plushie at nagmumungkahi na bumili ng isa para sa bawat miyembro ng council ngunit itinuro ni Kuz na hindi pinahahalagahan ni Kenzaki ang gayong regalo bilang isang sigma. Nagpasya silang i-scrap ang ideya ngunit pinilit ni Maria na kunin ito para sa kanyang sarili. Mamaya sa kanilang paglalakbay Kuz ay hindi maaaring makatulong ngunit makaramdam ng simpatiya para sa Kuzo pakikitungo sa tulad ng isang unpredictable kapatid na babae. Pagdating nila sa kanilang susunod na hintuan inalok niyang bitbitin ang plushie na mapaglarong ipinangalan ni Maria kay Kuzo na pinuri na bagay ito sa kanya. Sa tindahan ng tsaa-abala si Maria sa may-ari ng tindahan habang nakatayo si Kuz na pagtanto na si Yuki ay mas angkop para sa gawaing ito na tinuruan ng kanilang ina.
Ang pag-iisip na ito ay nag-uudyok sa isang alaala ng ang kanyang ama ay nagbalita ng hiwalayan ng kanilang mga magulang noong siya ay bata pa. Pinili ni Kuz na tumira kasama ang kanyang ama habang si Yuki ay nanatili sa kanyang ina. Nawala sa pag-iisip na balik siya sa realidad nang mapansin ni Maria ang masakit na ekspresyon. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng nakakaaliw na yakap at marahang hinahaplos ang kanyang buhok, isang kilos na kakaibang pamilyar at nakapapawi sa kanya hanggang sa hindi sinasadyang nabuhusan siya ng mainit na tsaa na biglang natapos ang sandali. Maya-maya bumalik sina Kuz at Maria sa student council room kung saan mapaglarong pinaalalahanan ni Kenzaki si Maria na huwag kalimutan ang kanyang nakakatakot na demonyong plushie. Pagkatapos ibigay ang mga supply na nakalap nila, pinasalamatan ni Kenzaki si Kuz sa pagpigil kay Maria na gawing isang bagay na diretso sa isang horror movie ang opisina. Sa pagkuha ng pagkakataon, tinanong ni Kenzaki si Kuz kung napag-isipan pa niyang sumali sa student council. Tumanggi muli si Kuz at sinabing mas gusto niyang matamaan ang kanyang mga bola. Gayunpaman bukas pa rin siya sa pagpapahiram ng kamay kung kinakailangan. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Maria na maaari na lang siyang sumali sa papel na nag-iiwan kay Kuz na mag-usisa kung bakit nila intensyon na opisyal siyang sumali. Si Kenzaki naramdam ang kanyang pag-aalinlangan ay nagtatanong kung bakit napakalaban ni Kuz na nagpapahiwatig na maaaring may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang pagtanggi. Naalala niya kung paano naging standout si Kuz bilang vice-presidente noong middle school, ngunit tinanggihan ito ni Kuz at sinabing wala siyang tunay na ambisyon noon. Sa sorpresa ni Kuz, inamin ni Kenzaki na ang kanyang motibasyon sa pagiging president ng student council ay para mapabilib ang isang level 10 kiet body na wala sa kanyang liga. Pagkatapos ay inilabas ni Kenzaki ang kanyang throwback na larawan kung saan siya ay mukhang palaging ginagamit para sa pagpupunas ng mga bombs. Tinanong ni Kuz kung ito ay ang kanyang nakababatang kapatid bilang siya ay nagtataka kung bakit siya ay pangit, ngunit Kenzaki ay nagpapakita na ito ay ang kanyang larawan mula sa 2 taon na ang nakakaraan. Nakakabigla si Kuz na nagsabi na siya ay kahawig ni Mike Halen at si Kenzaki ay tumawa na inamin na siya ay hindi lamang sobra sa timbang ngunit mayroon ding isang walang kap-ares na talaan ng kabiguan. Nagbago ang lahat para sa kanya nang magkaroon siya ng crush para sa isang 10 at nagpas siyang pataasin ang kanyang laro para manalo siya. Ipinunto ni Kenzaki na kahit si Maria ay sumali sa grupo dahil si Chizaki ang humiling sa kanya, kaya inamin ni Maria na totoo ito at idinagdag na hindi mahalaga kung bakit may sumasali basta't sila ay nagtatrabaho para sa kapakanan ng mga mag-aaral. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Kenzaki na sila ni Yuki ay gumawa ng isang mahusay na koponan noong middle school at walang dapat ikahiya si Kuz. Dahil dito naalala ni Kuz ang mga magagandang araw kasama ang kanyang kapatid na babae. Nang mapansin ito, tiniyak sa kanya ni Kenzaki na ayos lang kung gusto lang niyang makatulong sa ibang tao na maging presidente. Sinabi ni Kuz habang pag-iisipan niya ito, kaya inilipat ni Kenzaki at Maria ang kanilang atensyon sa ibang lugar habang iniisip ni Kuz kung gusto ba niyang tumulong sa isang tao na maging presidente. Nang tanungin niya ang tungkol sa kinaroroonan ni Aliyah, binanggit ni Kenzaki na abala siya sa pamamagitan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga baseball at soccer team. Tila hiniling ng parehong koponan ang paggamit ng larangan ng paaralan upang maghanda para sa mga paparating na kaganapan. Ang koponan ng soccer ay kwalipikado para sa mga regional habang ang koponan ng baseball ay sinusuri ng mga propesyonal. Kadalasan si Kenzaki ang humahawak sa mga ganitong salungatan, ngunit siya ay kasalukuyang nakatali sa mga opisyal na tungkulin, kaya ipinadala niya si Aliyah, ngunit siya ay tila nahihirapan sa sitwasyon. Nang marinig ito, nagpasya si Kuz na tingnan kung talagang naglalaban ang mga koponan. Samantala ang mga baseball at soccer team ay nasa gitna ng matinding titig kasama si Aliyah na nagmamasid. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mga lalaki kung kaninong laban ang mas mahalaga, ngunit nang subukan ni Aliyah na sumali sa talakayan, hinahamon siya ng soccer team na gumawa ng solusyon. Iminumungkahi ni Aliyah na gamitin nila ang Riverside Park para sa pagsasanay, ngunit sinubukan ng soccer team na ipasa ang ideya sa baseball team na tumatangging makipagkompromiso. Sa kabuuan nito, ang mga kapitan ng magkabilang koponan kasama ang pangkat ng pamamahala ay nananatiling tahimik. Habang tumitindi ang argumento na pagtanto ni Aliyah na hindi siya marunong mag-manage, kaya naman nagtataka siya kung paano niya gustong maging presidente noon. Ang pangako na ginawa niya sa kanyang sarili ilang taon na ang nakalipas ay nagsisimula ng bumagsak at ang kanyang dating saloobin sa iba ay ginagawa na siyang parang payaso sa isang pagtatanghal sa circo.
Dahil sa labis na pagkabalisa nagsimula siyang umiyak at lumipat sa Russian upang humingi ng tulong. Sa sandaling iyon pumasok si Kuz na nag-aanunsyo na siya na ngayon ang may pananagutan para sa mga pangkalahatang gawain ng Student Council at nandyan siya para tumulong. Ilang saglit lang kanina narinig na ni Kuz ang pagtatalo ng mga koponan habang sinubukan ni Alia na mamagitan. Alam niyang hindi uobra ang diskarte ni Alia ngunit nagpasya siyang hayaan siyang matuto mula sa karanasan. Gayunpaman nang marinig niya ang kanyang pagsusumamo para sa tulong sa wikang Russian hindi niya ito maaaring balewalain. Kinikilala ng parehong mga koponan si Kuz mula sa kanyang mga araw sa gitna ng paaralan kaya nagmumungkahi siya ng isang kompromiso. Maaaring gamitin ng baseball team ang Riverside Park dahil mas kaunti ang mga miyembro nila at bilang kapalit magpapadala ang soccer team ng ilang manlalaro para tulungan sila. Nagsimulang sabihin ng mga lalaki ang kanilang mga pagtutol at sinubukan ni Alia na pakalmayan sila. Gayunpaman nananatiling nakatutok si Kuz sa management team. Biglang pumasok ang head manager at nag-alok ng tulong ng kanyang team dahilan upang tuluyang baguhin ng mga baseball guys ang kanilang tono. Nang sa wakas ay naayos na ang hindi pagkakaunawaan tinapos ni Kuz ang usapin na nagmumungkahi na maghain sila ng mga opisyal na kahilingan sa susunod na araw habang si Alia ay nakatingin sa pagtataka. Habang pabalik sila sa opisina humingi ng paumanhin si Kuz kay Alia dahil sa pagpasok niya at posibleng pagmumukha siyang masama. Pinalis ito ni Alia ngunit tinanong siya kung bakit niya ginawa ang mungkahi na iyon halos parang alam niyang magboluntaryo ang manager ng soccer. Natigilan si Kuz sa kanyang obserbasyon ngunit itinuro ni Alia na pinagmamasdan siya ng mabuti sa buong oras. Iyon ay kapag ipinahayag ni Kuz na ang manager ay talagang nakikipag-date sa kapitan ng baseball team na ikinagulat niya. Ang kapitan ng baseball ay nanatiling tahimik sa buong pulong dahil siya ay napunit sa pagitan ng pagtulong sa kanyang kasintahan at pagpapanatiling tuwid sa kanyang mga prioridad ngunit kumpiyansa si Kuz na tatalunan ng manager ang pagkakataon na tinitiyak ang isang masayang pagtatapos para sa lahat ng kasangkot. Nang maglaon na abutan nila si Kenzaki na nagtanong kung paano nangyari ang mga bagay-bagay. Pinahahalagahan ni Alia si Kuz sa paggawa ng kanyang mahika at pinuri sila ni Kenzaki ngunit mabilis siyang tinawag ni Kuz para sa pagsasaayos ng buong sitwasyon. Inamin ito ni Kenzaki at pagkatapos ay tinanong si Kuz kung sa wakas ay nakapagdesisyon na siya na sa wakas ay sinabi ni Kuz na oo. Pagkatapos ay iniimbitahan siya ni Kenzaki sa opisina para magsimula. Habang pauwi sina Alia at Kuz nagreklamo si Kuz tungkol sa pagiging outsmart ni Kenzaki. Nagtatanong si Alia kung may balak ba siyang sumali sa student council para lang makipagkompetensya kay Yuki sa pagkapangulo. Binalik ni Kuz ang tanong sa kanya nagtatanong kung tatabi siya kung tatakbo siya. Ngunit si Alia na determinado gaya ng dati ay nagpahayag na hindi siya atras kahit na nangangahulugan ito na harapin siya sa halalan. Nang maramdaman ang kanyang pasya nag-aalok si Kuz na tulungan siyang maging presidente ng student council na naging sanhi ng pagkagulat ni Alia. Ngunit tiniyak ni Kuz sa kanya na susuportahan niya siya sa lahat ng paraan iuunat ang kanyang kamay bilang kilos ng pagkakaisa. Pinunasan ni Alia ang isang luha at hinawakan ang kanyang kamay tinatakan ang kanilang pagsasama. Gayunpaman bigla siyang nagsabi ng isang bagay sa Russia na nagpapaalala sa kanya na minsan ay nagkaroon ng katulad na karanasan. He smiles at the familiarity until he realizes Alia is squeeze his hand a bit too hard. Inakusahan niya siya na nag-iisip tungkol sa ibang tao na nagpapanik kay Kuz. Pinipilit niya sa kanya ang tungkol kay Yuki at kahit na tinatanggihan ni Kuz ang anumang ganoong mga iniisip ipinahayag ni Alia ang kanyang pagkadismaya sa isang mahusay na inilagay na mainit na mapagkaibigang sampal. Habang nakahiga si Kuz sa lupa inalok niya ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo at sa pagbabalik nagbigay si Kuz ng 5 star na pagsusuri para sa sampal na natanggap niya. Ito ay mabilis at mahusay sa paggising sa kanyang pipi na bungo ngunit sinabi sa kanya ni Alia na ang kanyang IQ ay dapat na nasa absolute zero. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa gusali ni Alia tinanong niya kung nawalan ba ito ng sensasyon sa kanyang pisngi ngunit sinabi ni Kuz na ayos lang siya. Gayunpaman si Alia na naghahanap na ng pagkakataon ay sumandal at hindi inaasahang hinalikan ang kanyang pisngi iniwan siyang nakatulala. Si Alia na napansin ang kanyang pagtataka ay nagtatanong sa kanyang reaksyon habang si Kuz ay naiwang nagtataka kung panaginip ba iyon dahil hindi siya maaaring maging totoo. Umalis si Alia nang hindi ibinibigay ang mga sagot na inaasam ni Kizo iniwan siyang bigo at nais na sinabi niya ang ibig niyang sabihin sa Russian. Lingid sa kanyang kaalaman kanina pa pala talaga nagtapat si Alia ng kanyang pag-ibig sa wikang Ruso at ngayon ay tuluyan na siyang nababaliw.
Sa kabila ng kanyang nararamdaman na ayaw niyang tanggapin, kumbinsido siya na kung sakaling umamin siya pagtatawanan lang siya ni Kuz. Habang nakikipagbuno si Alia sa kanyang magkasalungat na emosyon, narinig niya ang pagsara ng pinto. Nang tumingin siya, nakita niya si Maria na nakaupo sa malapit, halatang may problema. Gayunpaman nang magtanong si Alia tungkol dito, naglabas si Maria ng isang plushie para makaabala sa kanya. Habang tumatayo siya para umalis, casual na binanggit ni Maria ang pakikipagkita kay Kuz at nakita niya kung bakit maaaring maakit si Alia sa kanyang alindog. Siyempre itinatanggi ni Alia, pero pinayuhan siya ni Maria na kumilos muna bago ang ibang tao dahil kapag humihilik siya, talo siya. Nang pinindot siya ni Alia para sa higit pang mga detalye, lumayo na lang si Maria na iwan siyang may mga tanong pa. Habang pauwi si Kuz, para siyang simp sa sinabi niya kay Alia kanina, pero bigla siyang natigilan para isipin ang pag-amin ni Alia. Iniisip kung totoo ba ang lahat ng lihim na panliligaw nito sa Russian o sadyang lokohan lang siya. Tuloy-tuloy siya sa paglalakad at naalala niya noong nag-aaway ang kanyang mga magulang. Napagpasyahan niya na ang pag-ibig ay isang scam at hindi ito ang gumugulo sa kanyang utak kahit na ito ay maliit at walang laman. Hindi nagtagal ay nakauwi siya at pinapasok si Yuki sa banyo. Agad namang nagkunwaring nahihiya si Yuki kahit na pinlano niya ito para makita niya ang kanyang gawa ng sining. Marahil ay magpapasya siyang gumawa ng ilang hagod dito gamit ang kanyang lapis at gawin itong isang obra maestra. Sa palagay ni Kuz na siya ay isang bata lamang at nagtangka na umalis, ngunit pinigilan niya ito at tinanong kung hindi ba siya interesado kung bakit niya ginawa ito. Sinabi niya sa kanya na kamakailan lamang niya natanto kahit na sila ay nanirahan ng magkasama sa loob ng maraming taon, walang pagkakataon na nakipag-ugnay siya sa kanya nang siya ay nagbabago, na marahil ay dapat mangyari sa lahat ng mga kapatid na lalaki kahit isang beses sa kanilang buhay. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang utak ay pinirito dahil sa panonood ng masyadong maraming mga TikTok na video, ngunit tumugon siya na ginawa rin niya ito upang makabawi sa panloloko sa kanya kanina. Iniisip pa rin ni Dud na baliw ang kanyang kapatid na babae at pinipilit niya itong ihayag kung na-check out siya nito kanina, ngunit sinabi niya sa kanya na itinayo siya tulad ng isang surfboard kaya wala itong dapat tingnan kahit na gagawin niya ito na sinisira ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Nang maglaon habang nakikipag-usap siya sa kanya, ipinahayag niya na sasali siya kay Elia at tumatakbo para sa pagkapangulo ng student council na nagdulot ng selos na reaksyon mula sa kanya. Sinabi ni Yuki na ito ay dahil si Elia ay may malalaking melon at hiniling sa kanya na lumapit at pisilin ang kanya kung iyon ay mas magugustuhan niya, ngunit sinabi niya sa kanya na isara ang kanyang nakakatakot na bibig. Hindi nagtagal ay tumayo siya upang lumabas ng kanyang silid at sa kanyang pag-alis sinabi niya sa kanya na siya na ngayon ay karibal ni Elia at sa tuwing siya ay pagod at nangangailangan ng mga unan upang mapahingahan ang kanyang ulo, palagi siyang maaaring lumapit at ilagay ito sa kanyang makalangit na mga unan. Kinabukasan sa paaralan, sabik na hinihintay ni Elia ang pagdating ni Q, ngunit nabalisa siya nang mapagtanto niyang nawawala na siya ng bantay. Siya ang dahilan na ang kanyang tanggang asno ay pagpunta sa paglalakad sa isang inaantok na mukha gaya ng lagi anyways. Hindi nagtagal ay dumating siya at sinimulan niyang baklatin ang kanyang libro na nagpapanggap na nagbabasa. Bati nito sa kanya at umupo sa kanyang upuan. Nakikipag-usap siya sa isa pang taong hindi karapat-dapat na kilalanin. Gayunpaman pinagmamasdan niya siya at napansin na hindi siya ang kanyang karaniwang matamlay at inaantok na sarili. Mukhang buhay na buhay siya ngayon kaya iniisip niya kung nanalo siya sa loto. Nahuli niya ang kanyang sarili na naglalaway muli sa kanya at mabilis na tinawag ang kanyang utak pabalik upang mag-order sa pag-aakalang hindi siya nakakuha ng sapat na tulog gaya ng dati. Nang maglaon sa klase, nagulat siya na hindi siya nakatulog gaya ng karaniwan niyang ginagawa at iniisip niya kung pinapalakas ba niya ang laro niya dahil sa kanya. Not knowing na wala man lang pakialam sa kanya ang Dud. Habang nasa sports center, natama ng volleyball ang tanga dahil nag-zone out na siya sa gitna ng laro. Hindi nagtagal ay lumabas siya ng gym at habang nakaupo siyang mag-isa, dumating si Elie para subukan ang ilang pick-up lines na nakita niya sa Reddit. Hinawakan niya ang kanyang ulo at ang kanyang ulo upang malaman kung normal ba ang temperatura ng kanyang katawan dahil natama ng bola ang kanyang ulo. Habang dito sinilip ni Bro kung gaano kalaki ang mga gaden niya na agad siyang ikinahihiya dahil hindi pa niya ito nakitang ganoon kalaki. Pagkatapos pumunta sila sa gripo para kumuha ng tubig at sinalubong sila ni Yuki. Nagsimula siyang mag-alaga ng sobra sa kanya na nagseselo sa pilak na buhok kaya mabilis niya itong hinawakan at sinabing kailangan na nilang umalis.
Agad silang umalis at pagkatapos maglakad ng malayo huminto siya para tanungin siya kung ayos lang siya. Sinabi niya sa kanya na siya ay ngunit tumugon siya na wala siya sa kanyang sarili mula umaga kaya naisip niya na may mali sa kanya at sa ulo. Sinabi niya sa kanya na ayos lang siya at ibinunyag niya na hindi lang siya nakakain ng almusal na agad na napagtanto ni Elia na gising ang tanga sa klase ngayon dahil gutom na gutom siya. Gayunpaman sinabi niya sa kanya na nakatulog siya ng maayos kagabi na ikinagalit niya dahil hindi siya makatulog pagkatapos makonsensya sa pagsampal sa kanya. Sinipi ng Dweeb ang Biblia para sa kanya na nagsasabing sinabi ng Panginoon sa tuwing sasample siya sa kanang pisngi dapat ay lumiko rin siya sa kaliwa. Lalo siyang naasar nito at umalis nang hihinayang na na-in-love siya sa tanga. Pagkatapos pumunta sila sa student council room mula sa klase. Nakasalubong nila si Kenzaki at ilang sandali pa magkasunod na dumating sina Maria at Yuki para sa student council meeting. Sa sandaling magsimula ang pulong ipinakilala ni Kyus ang kanyang sarili bilang bagong miyembro na mamamahala sa mga pangkalahatang gawain ng student council. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na sila ni Elia ay magiging running mate para sa halalan ng presidentiable ng student council sa susunod na taon. Pinasasalamatan siya ni Kenzaki sa pagpili na maging bahagi ng konseho dahil magiging lubhang kapaki-pakinabang ang kanyang karanasan bilang dating vice president sa middle school. Sinabi pa niya sa kanya na tulungan ang iba pang mga miyembro ng koponan na matutunan ang mga lubid na nagtatanong kay Kyus kung sila ay kulang sa kawani o isang bagay na umaasa sa kanya ng ganoon kaga. Samantala huminto si Yuki at humingi ng pahintulot na bisitahin ang art club kasama si Elia upang pag-usapan ang kanilang paparating na exhibit. Gayunpaman pinaghihinalaan ni Kyus na may mangyayari sa pagitan ng dalawang iyon habang papalabas sila. Sa kanyang paglalakbay naisip ni Elia na ipahayag ang tungkol sa isang bagay sa kanyang isip kaya sinabi niya sa kanila na pumunta sa isang walang laman na klase upang pag-usapan ito. Inanunsyo niya na tatakbo siya para sa posisyon ng presidente at sinagot ni Yuki na alam niya dahil ipinaalam sa kanya ni Kyus kahapon na ikinagulat niya. Tinanong ni Yuki kung iyon lang ang gusto niyang sabihin at sinagot ni Elia na kahit hindi siya nagsisisi sa kanyang ginawa gusto lang niyang bigyan siya ng karangalan na sabihin sa kanya ng personal. Sumagot si Yuki na hindi niya ito kinukuha ng personal at hindi niya ito pipigilan. Gayunpaman ikinalulungkot niya na hindi siya pinili ni Kyus sa halip. Sinubukan ni Elia na tanungin siya kung gusto niya si Kyus ngunit huminto. Gayunpaman biglang idineklara ni Yuki na mahal niya siya ng higit sa sino man sa mundo kahit na higit pa sa kanyang mga magulang na nagbabayad ng kanyang matrikula na iniwang bukas ang bibig ni Elia. Ini-redirect ni Yuki ang tanong sa kanyang ngunit si Elia ay isang duwag at sumagot na si Kyus ay kaibigan lamang niya. Gayunpaman hindi binibili ni Yuki na isa lang siyang kaibigan na kalokohan at tinanong kung mahal siya nito. Nahihiya si Elia ngunit lumapit si Yuki iginiit na magbigay siya ng sagot. Itinulak niya siya sa pader at sa wakas ay isiniwalat ni Elia na hindi niya masabi kung mahal niya ito o hindi ngunit hindi niya ito papayagan dahil sa kanya si Kyus. Si Yuki ay gumawa ng isang pilyong ngiti at sinabi sa kanya na siya ay natutuwa na marami siyang makukuha sa kanya ngayon. Pagkatapos ay nagtungo siya sa art club iniwan si Elia na nagtataka kung ano ang sinabi niya noon. Samantala sina Kyus at Minoya ay gumagawa ng ilang ulat sa silid ng student council. Habang ang tingin niya kay Minoya ay mahusay at matalino lumingon siya sa likod para makita ang kasalungat nito ang kasintahan ng presidente si Chizaki magulo at talagang hanggal. Gayunpaman ayaw ni Kenzaki na malantad ang pagiging pipi ng kanyang kasintahan kaya humanap siya ng paraan para ipadala siya sa ibang lugar bago niya ipahiya ang kanyang sarili at ang kanyang buong henerasyon. Pagkatapos niyang umalis sinubukan ni Kenzaki na magsalita ng maayos tungkol sa kanyang bae bago si Kyus at si Kyus ay nakikipaglaro kahit na alam niyang nagyayakapan lang si Kenzaki. Ang kanyang kasintahan ay hindi mas matalino kaysa sa isang koala. Hindi nagtagal ay lumitaw ang dalawang batang babae at agad na inilagay ni Elia ang kanyang upuan sa tabi ni Kyus na nagpaisip sa kanya kung ano ang mali sa kanya. Sinasabi niya na itinuturing na malas kung ang isang batang babae ay nakaupo sa sulok ng mesa ngunit iniisip pa rin ni Kyus na siya ay masyadong malapit. Samantala bigla niyang napansin ang dalawang batang babae na nagkatitigan na may nagbabala na layunin at nagtataka kung ano ang nangyari sa pagitan nila nang sila ay nasa labas. Gayunpaman tinalikuran niya ito at tinanong si Maria kung totoo ang pahayag ng kanyang kapatid tungkol sa pag-upo sa mga sulok ng mesa. Pinatunayan ito ni Maria na sinasabi na ang mga walang asawa na nakaupo sa sulok na upuan ay mananatiling birhen habang buhay at hindi na magpapakasal.
Pagkatapos ay tinanong niya si Elia kung nakakita na siya ng isang lalaki ngunit si Elia ay nagpanggap na asar at bumulong sa wikang Ruso na ang kasal ay wala pa sa mga baraha. Nagulat si Kyus na ginagawa pa rin ito ng hanggal na babae bago ang kanyang kapatid na halatang nakakaintindi ng Russian. Pagkalipas ng ilang oras tinawag ito ni Kenzaki na isang araw at ibinasura ang mga unang taon habang naghihintay ang mga ikalawang taon upang makilala ang mga guro. Sa kanilang pag-uwi hindi mapigilan ni Kyus na isipin na si Yuki ay may ginawang hindi dapat. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang cafe at iminumungkahi ni Kyus na mag-branch sila dito para mapag-usapan nila ang presidential election. Si Ellie ay sumang-ayon dito ngunit agad na sinabi na umaasa siya na ito ay isang petsa nakakagulat na Kyus. Sa loob ng cafe nag-order si Ellie ng isang malaking bahagi ng parfait at binibigyang katwiran na siya ay pagod kaya ang kanyang utak ay nangangailangan ng maraming asukal upang maipagpatuloy ang paggana ng maayos. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari kay Yuki ngunit tumanggi itong sabihin sa kanya at tinanong kung nagde-date sila ni Yuki. Sinabi niya sa kanya na hindi ngunit hindi siya naniniwala sa kanya at sinabi niya sa kanya na hindi niya uri ng babae si Yuki dahil ilang pulgada na lang ang layo nito para mapagkamalang troll. Sinabi pa niya na ginugulo lang siya nito at natutuwa kung paano siya mag-react. Agad niyang binago ang paksa ng talakayan sa halalan sa pagkapangulo na tahasang sinabi na sa kasalukuyan ay wala silang pagkakataon laban kay Yuki. Nagtataka si Ellie kung bakit niya sinabi iyon at binibigyan niya siya ng backstory kung paano lumalaban ang 12 estudyante para sa pangulo habang nasa middle school ngunit 6 na estudyante ang nag-drop out sa student congress bago ang halalan. Samantala si Ellie ay tulala at hindi alam kung ano ang student congress kaya ipinaliwanag ni Kyus na ito ay isang student debate contest. Napagtanto na ito ang kadalasang nakikita niyang ginagawa ng mga estudyante sa auditorium naging curious siya kung bakit nag-drop out ang 6 na estudyante. Siya ay nagpapaliwanag ng ilang kalokohan na kahit ikaw ay hindi maintindihan. Sinabi niya na karaniwan ang mga kandidato ay nag-aaway sa isa't isa hanggang sa mayroon na lamang 3 kandidato ang natitira ngunit ang kakulangan ng mga numero sa taong ito sa Student Council ay malinaw na nagpapakita na ang lahat ay sumuko na sa pagkatalo kay Yuki. Nagpatuloy siya sa kanyang mga lektura tungkol sa politika at pamamahala ngunit si Ellie ay naiinip na at sinimulang lunokan ang kanyang parfait upang makagambala sa kanyang sarili mula sa lorong ito. Sa isang bid na itigil ang buong boring crap siya ay nag-aalok sa kanya ng ilang parfait ngunit siya ay tumanggi dahil siya ay hindi gusto ang kanyang salad sa kanyang bibig. Gayunpaman pinipilit niyang ilagay ang kanyang cream sa kanyang bibig hanggang sa huli ay obligado at tamasahin niya ang lasa ng langit. Bigla niyang nakita ang isang batang babae na nagngangalang Taniyama na dumaan at nagulat siya. Samantala tinanong siya ni Ellie kung paano nila matatalo si Yuki sa halalan at sumagot siya na kailangan nilang magpatakbo ng campaign na nakakaakit sa mga mag-aaral mula sa ibang anggulo dahil ang pagharap sa kanya ng direkta ay hindi ang pinakamahusay na diskarte. Nagtataka siya kung paano nila ito gagawin at sinabi niya sa kanya kung paano naging presidente si Kenzaki sa pamamagitan ng pagdadala sa mga estudyante sa kanyang nakakaakit na paglalakbay mula sa pagiging isang balyina sa lupa hanggang sa pagiging isang mandurumog. Ito ay nagpapahiwatig na si Ellie ay kailangang magbigay ng isang backstory upang ipakita sa lahat ng mga mag-aaral kung gaano siya kasipag at lahat ng iyon. Kasunod nito nag-order si Kizo ng isang mangkok ng sili at habang naghahanda siyang kumain sinabi niya sa kanya na nagulat siya na wala siyang nakitang malaking bagay sa hindi direktang paghalik sa kanya kanina. Gayunpaman ibinulalas niya sa Russia na siya lang ang makakasama niya na ikinagulat niya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung paano siya makakakuha ng suporta mula sa mga mag-aaral tulad ng ginawa ni Kenzaki at sinabi sa kanya ni Kizo na ang kanilang unang pagkakataon ay ang seremonya ng pagsasara ng unang termino kung saan siya ay gagawa ng address ng student council. Tinanong niya ito kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanyang pagsasalita at sinabi niya sa kanya na maging sarili niya at sabihin ang anumang gusto niya dahil mas malamang na magtiwala sa kanya ang mga estudyante sa ganoong paraan. Habang patuloy silang nag-uusap tinanong siya nito kung gusto niyang subukan ang kanyang pagkain ngunit agad niyang naalala na hindi niya kaya ang ganitong antas ng init. Gayunpaman si Ellie na ayaw na bawasan ang kanyang aura sa harap niya ay nagsabi sa kanya na dalhin ito. Binigyan siya nito ng isang bahagi at sa sandaling kumuha siya ng isang kutsara ang kanyang utak ay agad na nag-off sa kung gaano ito maanghang.
Pagkaraan ng kanilang pag-uwi tinanong ni Elie si Kus kung ano sa palagay niya ang gagawin ni Yuki dahil nagkataon na tumatakbo siya sa tabi niya at sinabi ni Kus sa kanya kahit na siya ay sapat na makapangyarihan upang tumakbo ng mag-isa malamang na kumuha siya ng isang tao sa student council bilang kanyang partner. Yun pa man idinagdag niya na magkakaroon sila ng problema kung ilalabas niya ang mga tulad ng Taniyama. Nagtataka si Elie kung sino iyon at sinabi niya sa kanya na dinala niya si Yuki sa wire noong eleksyon na nanalo sila. Samantala ang nakakagulat sa pulong ng student council kinabukasan ipinakita ni Yuki si Ayano bilang kanyang running partner. Kinabukasan habang naglalakad si Kus sa hallway biglang sumulpot si Ayano sa likod niya at hiniling na sundan siya. Habang sinusundan siya ni Kus ikinakatwiran niya na si Ayano ay parang isang ninja na hindi nagkukulang na humanga sa kanya. Nang makalabas pinasalamatan niya ito sa paglalaan ng oras para kausapin siya ngunit sinabihan siya ni Kus na sabihin niya kung ano ang sasabihin at dumiretso kung bakit niya ito tinawag. Tinanong niya siya kung totoo na siya ay tumatakbo para sa halalan sa pagkapangulo kasama si Elia at nang kumpirmahin niya ito sinabi niya sa kanya na ang master ay hindi nalulugod sa katotohanan na siya ay nakatayo sa paraan ni Yuki pagkatapos hamakin ang kanyang pamilya. Gayunpaman hindi nagbibigay ng pahayag si Kus dahil ito ay isang butas na sinusubukang umarte na parang pamilya sila pagkatapos sabihin sa kanya na sila ay walang iba kundi mga estranghero. Tinanong niya siya kung ipinadala siya ni Cramps upang kumpirmahin kung totoo ito ngunit sinabi niya sa kanya na humihingi siya sa sarili niyang kagustuhan dahil trabaho niya na suriin ang lahat ng banta sa kanya. Idinagdag niya na palagi siyang nagtitiwala na hindi siya gagawa ng anumang bagay na magdulot ng kalungkutan kay Yuki ngunit tila siya ay mali. Sumagot si Kus na hindi niya ito ginawa para salungatin si Yuki ngunit sa halip ay isang hindi magandang pangyayari. Pagkatapos ay tinanong ni Ayano kung ang pagtakbo kasama si Kujo ay mahalaga na mas gugustuhin niyang saktan si Yuki na gawin ito at siya ay tumugon ng walang pasubali. Ipinahayag pa niya na ipinangako niya kay Elie na gagawin niya ang lahat sa kanyang kapangyarihan para maging pangulo siya ngunit pinutol ni Ayano at tinanong kung ito ay dahil mayroon siyang nararamdaman para kay Elia. Sumagot siya nang hindi sinasabing ginagawa lang niya ito dahil gusto niya at pagkatapos ay sinabihan siya na ipaalam kay Cramps na huminto sa pagiging kapatid at humarap sa kanyang sarili. Sa wakas bago umalis si Ayano tinanong niya siya kung mapagkakatiwalaan niya ang kanyang pagmamahal para kay Yuki at sumagot siya na si Yuki ay nananatiling pinakamahalagang tao sa kanya sa mundo at pagkatapos ay nakiusap kay Ayano na naruroon para sa kanya. Kasunod nito si Kus ay nasa klase kasama ang kanyang mga bobo na kaibigan na nag-gist sa mga hot chicks sa mga magazine dahil talo at hindi makabangon ang mga babae. Sinimulan nila siyang kulitin tungkol kay Ellie ngunit sinabi niya sa kanila na para lang itong kapatid sa kanya. Narinig ito ni Ellie at insulto siya sa wikang Ruso bago siya inakusahan na nagdadala ng ganoong magazine sa paaralan kahit bilang miyembro ng student council niya ngunit mabilis niyang sinabi sa kanya na pagmamay-ari ito ng kanyang kaibigan. Umupo si Ellie sa kanyang upuan at ang mga hanggal na kaibigan ni Kus na hindi nagbabasa ng isang silid ay nagpatuloy sa kanilang walang isip na daldalan. Tinanong nila siya kung naisip na ba niyang makipag-date kay Yuki ngunit ayaw niyang maranasan ang galit ni Elie sa wikang Ruso sinagot niya iyon kahit sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto niya ng isang kasintahan na maaari ding maging bestie niya at may cute na ngiti na nagbibigay kay Elie ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Gayunpaman ang mga kaibigan ni Kus ay nagsimulang magsalita ng basura at hindi direktang liliman si Ellie ngunit mabilis silang binalaan ni Kus na sinasabing dapat nilang subukang pasayahin siya kahit na kailangan nilang magsinungaling o kung anuman. Ngunit ang walang kwentang tanga na ito na tinatawag na Takeshi ay nagpapulala lamang ng mga bagay-bagay at lalong ikinaasar ni Elia. Samantala nakipagkita si Ayano kay Yuki para bigyan siya ng feedback sa maikling pagkikita nila ni Kus. Napagtanto ni Yuki na hindi nagbabago ang isip ni Kus tungkol sa pagtakbo kasama si Elia at sinabi ni Ayano sa kanya na dahil sa pagiging agresibo ni Kus nabasa niya ang kanyang pantalon. Nagulat si Yuki dito at tinanong siya kung hindi ibig sabihin nito ay gusto din niya si Yuki. Agad namang itinanggi iyon ni Ayano sa pagsasabing bukod sa paggalang nito sa kanya wala siyang romantikong damdamin sa kanya dahil pakiramdam niya ay napakapangit niya para magkaroon siya at mas gugustuhin niyang gawing basahan ang kanyang likuran. Sinabi ni Ayano sa kanya na binanggit din ni Kus na siya pa rin ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa kanya. Nang marinig niya ito natutunaw siya sa kanyang mga paa at tumakbo sa bintana bago siya tumulo mula sa kanyang mga pintuan ng baha.
Nagsimula siyang magsalita, nakaramdam ng labis na pananabik na parang batang malapit nang makita si Santa Claus at sinabi kay Ayano na tuwang-tuwa siyang makaharap ang pinakamatalinong taong nagawa ng kanyang pamilya kasama ang kanyang mabigat na kalaban si Elia. Pagkatapos ang mga babae ay naglalaro ng card game ng magkasama sa silid ng student council habang pinapanood sila ng mga lalaki, sinusuri kung gaano sila kahusay sa paglalaro. Habang pinag-uusapan nila ang katotohanan na si Elia ay mukhang malapit ng umiyak habang ang kanyang kapatid na si Manaya ay mukhang nanlalamig, biglang lumitaw si Ayano na may dalang isang bote ng Chapman at nagsimulang maglingkod sa lahat. Nagsimula siyang magyap tungkol sa pag-aaral kung paano maging isang kasambahay mula sa kanyang mga lolo't lola, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi sila kailanman nag-order ng Diapicino. Tumabi siya kay Kus at tahimik na tumitig sa kaluluwa nito, iniwan siyang nagtataka kung bakit siya nakatingin sa kanya gamit ang mga sirena na mata na maaaring maghubad ng kanyang pantalon. Tinanong ni Kenzaki kung kailangan ng isang attendant na hindi gumawa ng tunog at sumagot siya na ang kanyang lolo ay nadrill ito ng malalim sa kanya noong siya ay mas bata pa. Makalipas ang ilang minuto, pinagmamasdan ni Kenzaki sina Yuki at Elia at natatakot silang mag-away, ngunit nagkomento si Kus na tila nag-e-enjoy si Elia na ikinagulat ng dalawa dahil mukhang nahihirapan siyang maglabas ng tae. Malapit nang mapagod ang Chapman kaya lumabas sina Kus at Maria upang makakuha ng higit pa. Sa kanilang paglalakbay, nagpasalamat siya sa kanya sa pagpiling tumakbo kasama si Ellie, ngunit tumugon siya na hindi niya iniisip na ito ay isang bagay na dapat niyang pasalamatan. Gayunpaman sinabi ni Maria na si Ellie ay palaging isang miserableng loner na walang sinumang masasandalan. At natutuwa siya na nandyan siya para sa kanya ngayon. Habang patuloy sila sa paglalakad, tinanong niya ito kung sinasadya ba niyang itago ang kanyang responsableng panig kay Elia at sinabi nito sa kanya na ayaw niyang makipagkumpetensya sa kanya dahil si Elia ay isang tunay na masipag na laging full throttle sa lahat ng kanyang ginagawa. Pagkatapos ay sinabi niya na ayaw niyang makaramdam siya ng paghihiwalay kaya kumilos siya bilang kanyang malaking kapatid sa lahat ng posibleng paraan. Idinagdag niya na ang mga relasyon sa pagitan ng magkapatid ay komplikado dahil sila ang pinakamalapit na tao sa mundo na pinipilit silang magkumpara at makipagkumpetensya sa isa't isa. Sumang-ayon dito si Kus habang iniisip niya si Yuki saglit at kung ano ang pakiramdam niya na parang isang tumpok ng D*K sa paligid niya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Maria na siya ay isang dakilang kapatid na babae na kung saan siya ay sumang-ayon, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag banggitin ito kay Elia. Gayunpaman sumagot si Kus na walang saysay na sabihin niya kay Elia dahil hindi siya maniniwala sa kanya hanggat hindi niya nakikita ang mas mature at responsableng side niya. Pinayuhan ni Maria si Kus na huwag itago ang kanyang responsableng panig tulad ng kanyang sarili at sinabi niya sa kanya na wala siyang magandang dahilan para dito kaya siya ay isang makasarili pangit na B***star na naghahanap lamang para sa kanyang sarili. Habang sinasabi niya ito, biglang hinimas ni Maria ang kanyang ulo at sinabi sa kanya na magiging maayos siya. Nagulat siya at iniwan siya, nagtataka kung bakit napakadali para sa kanya na masira ang kanyang shell. Samantala habang naglalakad si Elie papunta sa klase, tinawid siya ni Taniyama at sinabihan siyang pumunta. Paglabas na pagtanto kaagad ni Elie na siya ang babaeng kinukwento ni Kus sa kanya noong isang araw. Biglang tinanong siya ni Taniyama kung totoo ba siyang tumatakbo kasama si Kus para sa halalan sa pagkapangulo at kinumpirma ito ni Elie. Pagkatapos ay sinimulan niyang tawagin ang kanyang mga pangalan na inakusahan siyang kinuha si Kus mula kay Yuki. Napansin sila ni Kus at mabilis na pumagitna. Sinabi niya sa kanya na wala siyang pakialam kung ano ang narinig niya tungkol dito at ipinaliwanag na pinili niyang gawin ito sa kanyang sariling kagustuhan. Humingi siya ng tawad mula sa kanya kay Elie dahil sa pakikipag-usap sa kanya ng walang hiya, ngunit lumingon si Taniyama sa kanya at sinabing siya ang may kasalanan noon. Agad siyang lumapit at hinamon siya sa isang student congress na ikinagulat ng lahat. Sinubukan ni Elie na ipagtanggol siya sa pagsasabing kailangan muna niyang dumaan sa kanya kung gusto niyang pabagsakin si Kus, ngunit pinigilan siya ni Taniyama at sinabing wala siyang kinalaman sa isang tanga na katulad niya. Sinamahan din niya siya sa hamon at sinabing ang mga batang babae na may mababang IQ tulad ng sa kanya ay hindi dapat tumakbo para sa halalan sa pagkapangulo. Kinabukasan binasa ni Kenzaki kina Kus at Elia ang paksa ng debate na ipinakilala ang mga screening ng guro para sa pagpasok sa student council at naramdaman ni Kus na nakatarget ito sa kanya dahil wala siyang gaanong reputasyon sa mga guro.
Tinanong ni Kenzaki kung talagang gagawin nila ito dahil wala naman sa kanila, ngunit sumagot si Elia na ang pagbugbog sa kanya ay makakatulong sa kanilang kandidatura na magkaroon ng higit na pagiging lihai-timo. Idinagdag din niya na ininsulto sila ni Taniyama at gusto niyang makita niyang bawiin niya ang kanyang sinabi at humingi ng tawad. Kasunod nito nagsimulang maghanda sina Elia at Kus para sa Kongreso. Iminumungkahi niya ang mga linya ng argumento na sa tingin niya ay gustong gamitin ni Taniyama at pinaplano nila ang pinakamahusay na mga tugon na ibibigay upang kontrahin siya. Pagkaraan ng ilang sandali tinanong ni Elia si Kus kung sila ni Taniyama ay hindi maganda, ngunit tumugon siya na maaari niyang isipin ang anumang bagay tulad ng dati nilang paggalang sa isa't isa noong sila ay nagtutulungan. Gayunpaman idinagdag niya na marahil ay iniisip ni Taniyama na siya ay kasangkot dito upang gumawa ng gulo ng mga bagay para sa kasiyahan. Ngunit si Elia ay hindi kumbinsido at nagtataka kung bakit siya may ganoong negatibong impresyon sa kanya at sinagot ni Kus na dahil siya ang dating kapareha ni Yuki, hindi nakakagulat na sa tingin niya ay mayroon itong mga lihim na motibo. Dahil dito ikinakatwiran ni Elia na lahat ng ito ay nangyayari dahil sa kanya at sinabi niya sa kanya na sisiguraduhin niyang mananalo sila sa debate bukas. Kinabukasan habang naghahanda sina Elia at Kus na pumasok sa bulwagan ng Kongreso ng mga mag-aaral, isang kaitakot-takot na batang babae na nagngangalang Mayumi na nagkataong kapareha ni Taniyama sa debate ay pinahinto sila at nakita siya. Iniisip ni Kus kung akala ba ng tulala ay may tambay sila para magsuot ng ganito. Gayunpaman tumugon siya na wala siyang ginagawa sa panahon ng aktwal na debate, ngunit nagpalamig lang. Ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Elia at habang ipinakilala rin ni Elia ang kanyang sarili, sinabi niya sa kanya na tila magkakasundo sila ni Taniyama na ikinagulat niya. Pagkatapos niyang umalis ipinahayag niya ang kanyang sorpresa tungkol sa katotohanan na siya ang kapareha ni Mayumi at sinagot ni Kus na kahit magkasalungat sila ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. Idinagdag niya na si Miem ay isa sa mga pinakasikat na tao sa paaralan at siya ay may galit sa isang asterisk connection, kaya naisip ni Elia na iyon ay isang kalamangan para sa kaaway, ngunit sinabi ni Ku sa kanya na hindi ito isang bagay na dapat niyang alalahanin at dapat sa halip manatiling nakatutok sa Taniyama. Pagpasok sa bulwagan si Elia ay nagsimulang mag-alinlangan kung magagawa niya ito at habang nag-aalala siya tungkol dito biglang tinawag siya ni Kus at sinabi sa kanya na parang surfboard, nakakagulat sa kanya. Tinawag niya itong isang kultural na taunan para sa pakikipag-usap tungkol sa laki ng kanyang melon sa ganitong uri ng sitwasyon, ngunit sinabi niya sa kanya na wala siyang magagawa tungkol dito sa sandaling ito at kung siya ay galit na galit dapat siyang yamakap sa isang poste ng kuryente. Tinanong niya siya kung ang maikling dis na ito ay nagpakalma sa kanyang nerbiyos na hindi siya nakaimik. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung sino ang kanyang kalaban at sumagot siya na ito ay si Taniyama, ngunit sinabi sa kanya ni Kus na siya ay mali na nagsasabi na ang kanyang kalaban ay ang idealized, perpektong bersyon ng kanyang sarili. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang maging perpekto at dapat gawin ang anumang sa tingin niya ay cool at idinagdag na kung ito man ay maging pinakamasama gagawin niya ang mga bagay mula doon. Malapit nang magsimula ang Kongreso at lumapit si Taniyama upang ipagtanggol ang kanyang kaso. Nagbatay siya sa mga estatistika at ang Student Council ay napuno ng mga manhid at hindi matalinong mga hangal dahil ang konseho mismo ang pumili kung sino ang dapat na manungkulan. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na ang pag-aproba ng mga guro sa mga mag-aaral bago sila payagang tumakbo para sa isang posisyon ay dapat na maipasa sa panukalang batas. Tinapos niya ang kanyang mga punto at sumunod si Alia at iniisip ang tungkol sa payo ni Ku sa kanya na gawin ang anumang sa tingin niya ay cool. Tinututulan niya ang mga punto ni Taniyama sa pagsasabing ang pagsigaw ng mga guro sa mga mag-aaral ay magpahina sa autoridad ng Pangulo at sa kanyang bisyo bilang magiging sila lang walang kwentang figure, mga ulong walang tunay na kapangyarihan sa mga gawain ng mga estudyante. Habang nagpapatuloy siya sa pakikipag-usap naisip ni Kus na maganda ang kanyang ginagawa, samantala tinitigan siya ni Taniyama na para bang dapat niya itong bawiin sa pag-aakalang ibinigay niya sa kanya ang lahat ng mga puntong ginagawa niya. Sa sandaling matapos ni Alia ang pagbibigay ng kanyang mga punto, tumayo si Taniyama upang sabihin na tinanggap ng Student Council ang bawat voluntaryo ng mga kamakailan, kapwa may kakayahan at maging ang mga hanggal na mukhang hindi marunong gumawa ng mga matalinong desisyon, kaya ang mga guro ang dapat maging kasangkot upang maiwasan ang pagbagsak sa pagganap.
Ipinagtanggol ni Alia na palaging matatanggap ng presidente at bise-presidente ang kanilang mga pagkukulang at humingi ng tulong sa mga guro. Gayunpaman biglang nagtanong si Taniyama na nagpa-off balance kay Alia, nagtatanong kung paano kung abusuhin ng presidente at bise-presidente ang kanilang kapangyarihan. Natahimik si Alia at nagsimulang magkamali, iniisip kung paano siya dapat tumugon, ngunit sinabi sa kanya ni Kuz na oras na para makita ang isang master sa trabaho. Habang nakatayo siya sa harap ng lahat, bigla niyang tinanong ang mga manunood kung ano ang punto ng debate. Nagsimula siyang magluto na nagsasabi kung gaano kagulo si Kenzaki dati bago siya naging presidente. Kung paano niya lubos na binago ang kanyang sarili mula sa pagiging pangit walang kwentang dweeb na walang magandang kinabukasan dati sa matalino at karampatang presidente na kilala na nila ngayon. Idinagdag niya na siya ay naging pangulo lamang dahil pinapayagan ng sistema ang sinumang may drive na maging opisyal ng student council. Nang marinig ito, tumahimik ang lahat at si Kenzaki na parang tinamaan lang siya ng ligaw na bala ay nagpahayag na dahil walang mga tanong lilipat sila sa pagsasara ng mga pahayag. Samantala agad na tumakbo palabas ng bulwagan si Taniyama, nakaramdam ng hiya at mabilis na sinundan siya ni Alia upang hindi siya pumunta at sumisid sa lupa mula sa rooftop. Sa kalaunan ay tinanggap ni Miyama ang kanilang pagkatalo at humingi ng paumanhin para sa gulo na idinulot ng kanyang kapareha. Pagkatapos nito ay tinapos ni Kenzaki ang kongreso. Sa labas habang tumatakbo si Taniyama sa kahihiyan, naabutan siya ni Alia at hinawakan siya. Pagkatapos ay nagsimulang ibuhos ni Taniyama ang kanyang isip. Tinanong si Alia kung bakit nagpa siya si Kuz na piliin siya sa halip na si Yuki, kung kanino siya nakabahagi ng isang espesyal na bono. Idinagdag niya na tinanggap niya ang kanyang pagkatalo at isinuko ang kanyang mga layunin dahil ito ang mga ito, ngunit nang makita niya si Kuz na tumatakbo kasama si Alia, nadama niya ang pagtataksil. Maya-maya ay dumating na si Miyama at habang naghahanda si Alia na umalis, sinabi niya kay Taniyama na kahit hindi niya rin alam kung bakit siya pinili ni Kuz, gusto niyang tiyakin na tama ang pinili nito kaya ibibigay niya ito sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa mapatunayan ni Taniyama. Sa katotohanan, tama rin ang pinili ni Kuz sa kanya. Pagkaalis niya, sinabi ni Miyama kay Taniyama na mabuting babae si Alia at sinabi niyang mas mabuting humingi siya ng tawad sa kanya at kay Kuz kapag kumalma na siya. Nang maglaon, umupo si Alia kasama si Kuz at sinabi sa kanya ang lahat ng sinabi ni Taniyama. Pagkatapos ay sinabi rin niya sa kanya na patunayan niya na ginawa niya ang tamang pagpili na tumakbo kasama niya. Kaya lang tinanong ni Alia si Kuz kung bakit siya ang piniling tumakbo kasama niya at hindi si Yuki. Sumagot siya na tumakbo siya kasama si Yuki noong nakaraan dahil nakaramdam siya ng pagkakasala at medyo napipilitin na gawin ito, ngunit sa pagkakataong ito pinili niyang tumakbo kasama si Alia dahil gusto niya na ikinagulat niya. Iniredirect niya ang tanong sa kanya at tumugon siya sa Russian, ngunit walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nito. Sa pag-alis niya, tinanong niya siya kung bakit niya napag-usapan ang tungkol sa laki ng plot niya kanina at sumagot siya na minsan ay may nagsabi sa kanya na ang kanyang mga tasa ay hindi sapat upang malagyan ng sapat na gatas. Gumawa siya ng pahayag sa Russian tungkol sa kung gaano ito kay Toto, ngunit hindi niya alam na naiintindihan ni Kuz. Pagkalipas ng ilang araw, habang kumakain ng hapunan si Yuki kasama ang kanyang lolo, sinimulan niyang pag-usapan ang tungkol sa kongreso na naganap sa pagitan ni Kuz at Taniyama. Sinabi niya kay Yuki na marami siyang inaasahan mula sa kanya dahil siya ay isang malakas na kalaban laban kay Yuki sa middle school, ngunit nabigo siya na umalis siya sa gitna ng debate na parang tulala. Gayunpaman ipinagtanggol ni Yuki na dapat may dahilan si Taniyama. Hindi binibili ng matanda ang kalokohan na iyon at sinabi na ang kanyang mga aksyon ay nagresulta sa pagkamit ng lihay timo ng kampanya ni Kuz. At pagkatapos ay sinabi niya kay Yuki na hindi siya pinapayagang matalo kahit na sino ang kanyang kalaban. Ang lolo ay nag-ramble tungkol sa kung paano si Kuz ay isang mahuhusay na Chad na ipinanganak na may walang kappares na pribilehiyo, ngunit itinapon niya ang lahat ng ito at ang pagkatalo sa isang sertipikadong taunan na tulad niyan ay talagang hindi isang opsyon. Mamaya pagkatapos ng hapunan, si Yuki ay pumunta sa kanyang silid at ang kanyang ina ay lumapit sa kanya ng malulungkot at nagtanong kung siya ay malapit pa rin kay Kuz. Sumagot siya ng oo at nagtanong kung ano ang problema, ngunit tumanggi ang kanyang ina na sabihin ang anuman. Pagdating sa kanyang silid, humiling si Yuki ng isang yakap na teddy bear mula kay Ayano at habang yakap niya ito, hinahangad niya ang pagsasara sa kanyang makalangit na mga unan.
Kinabukasan pagdating ni Kuz sa paaralan ang ilang mga pangit na dude ay nagsimulang magpakinang sa kanya at nagnanais na magkaroon ng kanyang karne sa kanilang mga bibig para sa paghila ng isang kahangahangang pagbabalik sa panahon ng Student Congress, ngunit iniiwasan niya ang kanilang mga tanong at sinabihan silang tanungin si Alia sa halip. Habang nilalagay nila si Geisha, ang mga dudes ay lumingon kay Alia at nagsimulang magtanong sa kanyang mga hanggal na tanong at habang sinasagot niya ang mga ito kinukutya nila si Taniyama sa pagtakbo niya ng ganoon na ikinagalit ni Alia at agad siyang umalis sa klase. Nakilala siya ni Kuz at tinanong kung bakit siya naaabala. Ipinaliwanag niya na wala silang kasalanan dahil lumaban sila ng patas at patas kaya hindi nila dapat hayaan na makaapekto sa kanila ang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Gayunpaman nakaramdam pa rin ng pag-aalala sinabi sa kanya ni Alia na nanalo lang sila dahil nag-opt out si Taniyama. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kuz kung ano ang kanyang plano kahit natulungan siya ng mga ito na iligtas ang kanyang mukha na idiniin na nangangahulugan ito na ang kanilang tagumpay sa kongreso ay mauubos. Gayunpaman sa lalong madaling panahon binigay niya ang gusto nito at sinabi sa kanya na ayusin nila ang gulo at magtungo sa seremonya ng pagsasara ng may malinis na budi. Humihingi ng paumanhin si Alia para sa paggawa ng higit pang trabaho para sa kanya ngunit tinitiyak niya sa kanya na ginagawa niya ito kasama niya na nagliliwanag sa kanyang mukha. Samantala biglang napansin ni Kuz na nagtatago sina Kenzaki at Chizaki sa ilalim ng isang mesa at ikinatuwiran niya na ito ay isang bagay mula sa isang rom-com ngunit pinili niyang magpanggap na hindi nila alam na nandoon sila. Gayunpaman biglang nagsimulang kumilos si Alia dahil sila ay nag-iisa at sa takot sa maaaring mangyari agad siyang nag-isip ng paraan upang magambala siya. Kaya naman inilantad niya ang dalawang may kulturang tanga na nagtatago sa ilalim ng mesa na nagpahiya kay Alia kaya agad siyang tumakbo. Pagkatapos nito tumungo si Kuz sa klase ni Miami at tinawag siya sa tabi para makipag-usap sa kanya. Nang-aasar na itinanong ni Miami kung gusto niya itong yayain dahil wala siyang pakialam ngunit sinabi sa kanya ni Kuz na hindi siya mahilig sa magagandang babae. Sinabi niya sa kanya na maghanap ng mga lalaki na interesado siya ngunit tumugon siya na ang mga lalaki ay hamak dahil gusto lang nilang gayahin ang 50 Shades of Brown sa kanya. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Kuz na hindi siya nagbibigay ng F tungkol sa kanyang pag-iibigan ngunit papayuhan siya na ihinto ang pagbebenta ng kanyang sarili ng maikli. Agad na sinagot ni Miami na ito rin ang sinabi ni Taniyama sa kanya maliban na ang kanya ay may kasamang bonus na sampal. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung bakit siya tinawag dito at sinabi niya sa kanya na gusto niyang itigil ang mga negatibong pag-uusap tungkol sa Taniyama. Gayunpaman tinanong niya siya kung bakit siya lumapit sa kanya nagtataka kung napagtanto niya na siya ang kaaway na kahit na may mga plano sa madla laban kay Taniyama. Nagyap si Kuz saglit at pagkatapos ay sinabi sa kanya na nagmumungkahi siyang magpakalat sila ng chismis na nagpapaliwanag kung bakit umalis si Taniyama noong araw na iyon upang tila hindi siya tumakas mula sa isang away. Nagulat si Miami at nagtanong kung sigurado siya dahil ito ang magdadala sa kanilang tagumpay sa pag-aalinlangan ngunit sinabi ni Kuz sa kanya na okay sila dito. Pumayag si Miami at umalis at habang iniisip ni Kuz ang ginawa niya biglang sumulpot sina Yuki at Ayano na ikinagulat niya. Sinabi nila sa kanya na nagpapanggap sila na may lihim na pagpupulong. Nang hindi alam na may aktwal na lihim na pagpupulong ay nagaganap samantala lumitaw si Elia at nang makita si Kuz kasama ang kanyang mga karibal na asar siya ngunit nagkunwari siyang cool siya dito at sinabing walang masama sa tatlong magkakaibigang kabataan na nakikipag-hangout sa isang walang laman na silid-aralan. Bumalik si Miami sa kanyang klase at nang tanungin siya kung bakit siya nakilala ni Kuz sinabi niyang gusto niyang malaman kung bakit hindi pumasok si Taniyama sa paaralan ngayon. Nagulat sila at nagtanong kung nalulungkot si Taniyama sa kanyang pagkatalo ngunit binago ni Miami ang salaysay sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na siya ang may kasalanan dahil umalis lang si Taniyama sa debate dahil galit siya sa kanya. Nagtataka sila kung ano ang ibig niyang sabihin at ipinaliwanag pa niya na nalaman ni Taniyama sa kalagitnaan ng Student Congress na may mga plano siya sa audience. Samantala si Kuz ay abala sa pagsusumamo ng kanyang kaso sa batang babae na nagsasabing wala siyang problema na makita siya kasama si Yuki. Tinatanong niya kung mag-aaral ba siya sa library pagkatapos ng klase. Habang nag-aaral silang magkasama sa silid-aklatan na pagmasdan ni Kuz na napakalapit nito sa kanya at umaasa na walang makakakita sa kanila ng ganito ngunit pumasok sina Yuki at Ayano sa sandaling iyon na ikinagulat niya. Sumama sila sa kanila sa pagbabasa sa kanya habang ito. Pinagmamasdan sila ni Elia at tinanong kung childhood friends lang ba talaga sila dahil mas binibigyan nila ng ganoong klaseng vibe.
Sa sandaling iyon pumasok si Masha at pinagtitipunan sila ng tiyaan na talagang ikinalulugod ni Kus sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos nito nakahanap si Masha ng isang libro tungkol sa hypnosis at hiniling kay Elia na subukan ito sa kanya ngunit tumanggi siya dahil sa tingin niya ay wala itong silbi at hindi gumagana. Gayunpaman hiniling ni Masha kay Kus na gawin ito sa halip at sa sandaling magsanay siya ng isang bahagi ng aklat agad siyang nag-zone out. Bukod dito sinabihan ni Elia ang kanyang kapatid na putulin ang kalokohan sa pag-aakalang siya ay nagkukunwari lamang ngunit hindi siya tumugon hanggang sa i-deactivate ni Kus ang hypnotic spell sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang balikat. Hindi pa rin naniniwala si Elia sa kalokohan kaya iminungkahi ni Yuki na payagan niya si Kus na i-practice din ito sa kanya para malaman niya kung komedya lang ito o hindi. Umupo kaagad si Elia at sinimulan ni Kus ang hypnotic spell na agad na nagpatamba sa magkapatid. Nang makita ito buong pananabik na idineklara ni Yuki na nagawa ni Kus na ma-hypnotize ang dalawang hotties na hindi sana naabot ng kanyang pangit na mukha sa kanyang buhay at pagkatapos ay iminumungkahi niya na utusan niya sila na huwag pigilan at habarin ang kanilang mga sarili. Hindi ito gagawin ni Bro dahil mabait siyang Maginoo ngunit gagawin ni Yuki dahil siya ay isang mapang-uyam na asong babae. Inutusan niya ang dalawang kapatid na babae na mawala ang kanilang sarili at iwanang hubad ang kanilang mga isip at katawan. Biglang tumayo ang dalawang babae at hindi nagtagal ay sinimula ni Masha na tapikin sina Kus at Elia sa kanilang mga ulo iniwan si Bro na nagtataka kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang sandali na pagtanto ni Kus na malapit nang mawala ang mga bagay nang magsimulang tanggalin ng mga babae ang kanilang mga uniforme. Agad na sinubukan ni Hit at Yuki na i-deactivate ang spell ngunit nabigo at habang iniisip nila kung ano ang gagawin pumasok si Chizaki. Ipinaliwanag ni Yuki na sinubukan nila ang hypnosis book ngunit tila hindi nila maalis sa spell nito ang mga babae kaya kumilos si Chizaki at naglabas ng isang hand technique na natutunan niya kay Sakura para i-reset sila. Nang matanto ni Elia at Masha ang nangyari napahiyaw sila sa kahihiyan. Pagkatapos nilapitan ni Chizaki si Kus at naghanda na bigyan din siya ng pag-reset dahil nakita ng kanyang mga mata ang pinakamalaking bawal sa kasaysayan ng anime.